Okay, so welcome back to Pinoy Screencast, and here's another tutorial. Actually, this is just a recap of the tutorial na ginawa ko nung nakaraan, a few years yata, or a months. I can't remember na. Anyway, it's all about the repeating logo and paano siya gawin sa Photoshop. So ngayon, papakita ko naman siya kung paano siya gawin sa Illustrator. But before we do that on Illustrator, papakita ko muna yung ibang way paano siya gawin. Because if you're going to watch this video, mapapansin nyo, gumawa pa ako dito ng grid lines and parang naging exacto masyado siya. Or sabihin natin center. So you need to have the center point of the circle bago mo siya magawa. So, ang papakita ko ngayon technique or another alternative way is hindi nyo na kailangan gumawa ng grid. It's just parang tansya effect. Parang ganun. Anyway, so to start with, so create na ako ng bagong workspace, kahit anong size lang. And then, so I'm going to use CS6, pero I think this is also possible sa CS5 and other versions. Okay, and then ellipse, and create lang tayo ng ellipse. So ngayon kasi mas napadali na yung pag-stroke. So pwede ako mag-create ng stroke, and gawa na ako ng black or blue or totem. So, kasi meron ng built-in na stroke ang CS6. So, not like before, kailangan mag-duplicate pa ng multiple shape layers para lang magawa yun. Yung stroke, hiwalay na shape layer and other. Ayan. Then, Control-J, duplicate then ulit, and then another, isa pa, and then Control-J again, and then another one. Okay, so, ang gagawin natin, hindi tayo gagawa ng center point or yung grid na tinatawag. So, tansyahan. So, ang gagawin natin siguro ngayon is rectangle naman para maiba naman ng konti. So, rectangle. So, hanapin nyo lang siguro sa center na ganyan. Okay. And then, V. Medyo invert natin, 30 degrees. So, nakita nyo meron siyang parang caption or tooltip na tinatawag na meron siyang 30 degree. So, not like before, you will manually click it here. Anyway, so there. So, Control-J again, and then duplicate, and drag it at the bottom. So, ngayon, on the CS6, kagandahan niya is you can merge the two by selecting the two object and then Control-E. And isang object na yan, or isang vector shape na yan. So, kung sa CS5, pwedeng gawin nyo, you can group yung shape layer by pressing Control-G. Okay? So, dito, once na group nyo na yun, or na-merge nyo na yun, Control-T, and then drag nyo siya. So, napansin nyo, mayroon parang outline view. So, tansyahin nyo lang siya na medyo malayo dun sa original one. So, hindi natin siya dinuplicate. So, parang yun yung magiging reference niya lang. And then, enter. Then, Control-Alt-Shift-T. So, pinapress ko na lang ulit yung T. And there. So, pansin nyo, pag selected siya, automatic, nagkikreate siya ng multiple doon mismo. Not like kapag hindi siya nakaselect, magkikreate siya ng multiple shape layers yan na napakarami. Anyway, so there. So, Control-J again. And then, resize lang natin. Ayan. And then, right-click. And then, flip vertical. Okay. And then, Control-J again. Drag lang ulit, and pakabila naman, flip vertical again. So there. So nagawa na natin yung shape kagad na yun. Okay, so ngayon naman, let's jump to Illustrator. And gagawin natin yung same process. So here, medyo may kaibahan lang siya ng konti, pero halos identical sila. So there, circle again. So, this one, oops, V. So, dito, naka-transparent. So, lagyan natin ng black. And, gawin 10 pixels. Then, dito, hindi Control-J. Control-C, Control-F para sa front siya mag-paste. Ibig sabihin nun, ito yan, edit, copy, and then paste in front, or paste in back, or depends on you. So, sa akin, in front. Yan. So, as you can see also here, yung stroke ko, nagbago, naging 7.9493. So, kung gusto nyo same siya na 10 or hindi nagbabago yung stroke niya, pwedeng go to here
preferences, edit preferences, general, and then scale stroke effect. Uncheck nyo yun. Delete nyo ito. Control C, Control F. Ayan. Then when you drag, same pa rin sila ng stroke. As you can see, same. So, meron lang CF para save lang ulit. Oops, there. Ngayon, gagawin natin ulit yan. So, ngayon naman yung ellipse gagawin natin. So, yung ellipse, tansya lang. So, kagandahan din sa ano, meron siyang parang smart grid smart guides na tinatawag yan. Yung may mga green na line. So, makikita nyo sabihin, yun yung reference na, yun yung center. So, to invert, Shift X, and then parata natin yung black, gawin natin white. Tanggalin tong red, is front slash, then V, and then drag 45 degree, and CF, drag sa ilalim. So, tansya lang, and then Control G para mag-group, and then Shift, Control Alt D para bago mo pala gawin yan, kasi hindi niya makita. So, napansin niya, nag-move ka agad siya. Kasi, yan na yung transform nyo. Kumbaga, nilagyan nyo ng angle. So, para makita nyo siya na gaano siya kalayo doon sa original niya na position, you need to duplicate. So, again, nakagroup yung shape nyo, CF. Then, Shift, Control, Alt, D. So, pansin nyo, layo, diba? So, ngayon, ilalapit natin siya by changing the angle. Yan. And then, copy. So, kailangan copy, hindi okay lang. Kasi pag nag-okay kayo, pag nag-repeat kayo, Control D. Pansin nyo, umiikot lang siya. So, hindi niya kinakopy yung object. So, again, Control Alt Shift D. CF, Control Alt Shift D. And, medyo malayo. Yan. Oops, yan. Then, okay. Then, Control D. Oops. Sorry again. Yan. Nakita ko nagkakamali. Copy. Yan. Then, Control D. Pansin niya. Ayun siya. So, sometimes nagkakaroon ng error na ganyan. So, kailangan i-adjust lang ulit. So, adjust nyo lang yung angle. Pero, for the demo, hindi ko nagagawin yan. So, yan. Unselect na lang to. And then, yung yan. Then, Control G para mag-group silang lahat. And, duplicate. Control C, Control F. And then, drag. And then, right-click. Transform. Reflect. Okay. And then, Control C, Control F. Yan. Reflect ulit. Then, okay. So, yan. That's how you simply do the effect. Yung circular na mas mabilis. Not like before na kailangan pang gumawa ng grid. Ngayon, hindi na. Okay. So, hope you've learned a quick tip. This is actually a quick tip lang. And hopefully, you've learned something. And to do some different effects. So, you can do a bunch of effects by experimenting. Pwedeng not only circular, pwede rin siyang, so delete ko lang muna ito. For example, sa Photoshop muna tayo. So, delete ko lang. Kung sa Photoshop, click nyo lang to. And then, yan. Then V, Control J, Shift, right arrow, move nyo, isa pa, yan. And then, enter, Control, Shift, Alt, T. Oops, sorry. Control J, Control T, then Shift, right arrow, dalawang beses, and then enter, Control, Alt, Shift, T. So, pansin nyo, nagre-repeat object na siya. And, yan. So, parang gano'n lang din, depende. Iba nga ng angle, and nire-repeat niya. So, gano'n din sa Illustrator. So, sa Illustrator, merong blend, and kung gusto nyo naman manual din, pwede naman yung rectangular. Ganyan. So, color is blue. So, Control T. Control Alt Shift T. Shift D.
So, hindi siya dapat angle. So, dapat naka 360 lang siya. And then, move horizontal. So, hindi ko siya duplicate. C, F. And D. And 360. And then, move nyo siya. Ganyan. Copy. And then, Control D. Diba? Same process lang siya. Ganun. So, there you go, guys. And hope to see you on my next screencast.